To, mapapalaban na naman tayo nito to. Si Lisel, oh. Kaya, puno na naman ng ating inhibitor. Ang ating, hatchery, no? Ay, naku, hindi, be! Ako, be! Ay, ano pa lang? Ay, good morning mga lods. Kumusta naman dyan mga master? Kumusta naman din po ang ating mga subscriber? Shout out po sa lahat. So palaban naman tayo ngayon, no? Madami tayong papisa. Itong pinapisa namin ngayon 13 days old to po. So bali ilang days na lang to. Transfer lang na namin dito sa hatchery para mas mapadali. 13 days to. So, yung inocular visit natin na mga farms, tsaka yung mga meetings natin succeeding, dito po yung, ito na po yung ating commitment, no, na pagpapisa. So, bangan nyo to guys, 13 days na ngayon, yung ating pinapisa, no. So, last 15 days, no? Last 15 days. So at least mga first week of this month, na month of March, pagpalaran tayo kung ilan ang match natin. So hopefully marami-rami din para hindi na tayo kargada pa, o hindi na pa tayo maglo-load pa ng another batch to cook up the ducklings, no? Yan. So bali yung kabuuan nito close to 5,000 lang ito yung pinapisa namin. So yan po. So bali shout out guys sa mga nakapanood natin sa ibang bansa, no? Marami na tayong subscriber. Maraming salamat po sa support nyo. So sana po supportahan nyo palagi yung ating mga content kasi ginawa natin to po para sa ating kababayan, no? Sa mga gustong mag-alaga ng mga itik. At siyempre pinawisan tayo kasi nagkaloload lang namin, unload namin yung mga itlog, no? So yan po. Yo! So, kumusta po? Magandang araw ulit sa ating lahat, no? Andito tayo ngayon sa ating activity na naman, no? As you can see, nakikita nyo lahat ng mga eggs dito sa loob ng incubator. Siyempre naman, no? At itong eggs na to is 16 days na po. Now, may tuturo ko ngayon. No, dagdag kaalaman na naman. Ito, maganda guys. Teka. Sige. Ito, may crack, oh. So, usually, pag may crack, ang gagawin natin, ganito. Kunti mo lang, kuha ka na ng tip dito, no? Masking tip.
Tulad yan, may crack oh. Tingnan nyo po. Yan oh. Yan, crack na yan ha. O, tingnan nyo po. O, crack po yan. So, pag maagapan nyo pa, pwede pang lagyan ng tip. Maliit lang na tip. No, masking tip po yan. Okay. So, yung liit lang. Ganon. So, pag may makita kayo ng ganito, lalo na kung pang magpapisa. Sa balot, pang balot lang, okay lang, walang problema, no? Walang problema. So, itong egg tray na to, na may itlog, no? Lagay natin sa baba. Para po magpantay po yung paglaki ng sisiw. No? Ang laki ng sisiw. Yan, galawin nyo lang ng ganito. Yan. By the way naman yung tanong kanina, taga Palawan. Sabi pa niya, ilang beses po daw galawin yung ihalo yung itlog. No? Ilang beses po daw. So ginawa ko, ulitin natin na naman na itong ating tutorial. From day 1, pagpapisa ito ha, pagpapisa, iba din yung pagpabalot. From day 1, ang ginawa ko is 9 days pa ko na 9 days ko pa siya galawin, no? I-mix. Para po ang purpose niyan is masitil yung mga ugat-ugat, no, sa ilalim niya para healthy. Okay? So 9 days ako. So 9 days out to 18 days. Yan. So question, kailan po ba ilang beses ba? Every 4 hours. Yon, every 4 hours. So pagka lagpas ng 18 days, so 19 days hanggang 25 days, tandaan niyo po to, ay once a day na lang nyo igalawin. Yan. Yeah. Tapos na to. Tapos yung sensor, no, depende na kasi sa inyo kung anong gamit nyo. Akin kasi yung mumurahin lang, no? Pero mag-reserva lang kayo. Kung pipili na lang kayo ng tulad yan, yung mga nasa online, suggestion ko magbili din kayo ng spare, no? Reserva para ka magluko ay may pa kayong spare. At maganda pag papisa sa akin itong klase na incubator kasi pwede mo ibaon. Ipatong mo lang yung sensor, no? Pagka ganito, no? Speaking of papisa po yun na diniscuss natin, ha? Discuss yun. Iba din yung sa yung pagbalot. Okay. So sa pagbabalot naman din po yung incubator nyo, mas maganda yung semi-automatic yung design na incubator. Kasi biruin mo yan araw-araw, no? Araw-araw kang every 4 days, every 4 hours, so nakakapagod lalo na sa mag-operate na incubator. So kailangan maganda yung setup. Ngayon ko guys, kung nakikita nyo yung ating mga videos nang in-upload natin, explore nyo lang po, nandun yung mga automatic incubator na makakasama natin ng incubate, no? Nakita nyo yun, maganda. Bali, ano yun, semi-automatic. Mainit pa rin, no? Mainit sa taas, oh. Compare sa baba. Yun. Yan lang. Galaw-galaw nyo lang ng konti. Tapos, kausapin nyo yung mga itlog. Tulad yan sa akin. Good morning. Ganon. Sabi niya, good morning. Sabi naman ng itlog, good morning po. Ganon. No? Ganon kasi nilab natin yung ginagawa natin guys, no? Kasi utang na ano nila dito, utang na tawag yan sa atin din, no? Na binigyan natin sila ng
pagkakataon na mabuhay. Hindi siya diretso sa bibig natin. Bigat, no? Mabigat siya. So, ganun talaga, no? Pag may ganun talaga ang trabaho natin. 16 days, ganun lang. Ano nga yung sasabihin ko? May tip ako eh. Yung breather. Okay? Ito, maganda din itong breather na ito. Pag-usapan natin ha. Bakit na-control ko lahat yung heat? Yan, maganda din yun. Ay, hindi ko pa ito natuloy yung ano, sa balot. Sa pagbabalot na naman, from day 1, iba din yan siya eh. Akin. Depende na sa inyo ha. Kasi yung automatic guys, yung semi-automatic o we call lambada sa atin dito, sa Mindanao, ay hindi nila na-control yun, no? Pagka salang ng itlog, day 1, lahat na yun, iikot na, no? Iikot na. Magiling-giling na yun, gano'n, no? Gano'n na. Kasi nakasiris yung mga egg trays. So, okay pa rin naman siya pag pangbalot lang, no? So, for me, pag manual ang incubator, tapos pangbalot, do it, galawin mo after 5 days. No? Ang purpose kasi yan, maging balot sa puti. O, pagkadating ng 5 days, galawin nyo na, no? Galawin nyo na, tapos, after 7 days, kakadlingin nyo na, sisilawan nyo na yung mga magagandang sisiyo, no? Yung mga embryo after 7 days. Doon nyo makikita yung Pinoy at Pinoy. Madalawa yung Pinoy eh. Pinoy sa sabaw, Pinoy na tuyo, at may iko, yung tsaka may matra. Iba din yung matra, yung iko sa amin dito, yung baho na talaga, no? At yun, yung magagandang pangbalot na talaga. Doon yung makikita yung mga ugat-ugat. So, after 7 days sa balot. Tapos, haluin every 4 hours para maging balot sa puti. Ano po yung ibig sabihin ng balot sa puti? Ibig sabihin, yung sisiw, binabalot ng puti yung parang kanyang protein, no? Balbalutin siya. Na maganda doon, kahit malaki na yung sisiw na dito sa loob na itlog, ay hindi mo makikita kasi balot siya sa puti. So, hindi siya pangitingnan. So, maganda siya kainin kahit araw, no? So, maganda siya. Tapos, masarap. Tapos, meron pang tinatawag ito balot sa tagak, no? Pag ganun mo lang, nahuhulog na. Yun. Kaya maganda yung paghuhukay talaga na paghahalo. Malaking factor yun. Kaya nga, dito sa amin, may mga vendors, di ba? Nagtitinda na ng balot kahit araw. Kasi balot sa puti na yun. Hindi na mo makikita yung sisiw. Unlike before, di ba? Akin, before, kumakain ako ng balot. Nagtatago ako doon sa madilim. Kasi ang pangit ng tingnan eh. Buhay na sisiw kakainin ko. Pero ngayon wala na, hindi na. Kasi magaganda na yung pamaraan, no? Ng pagbabalot. Shout out nga pala ni Sir Boy Mantuhak. Nasa Japan siya ngayon, no? Sir Boy Mantuhak, yung nakapag-enroll sa ating hatching tutorial program. Si Sir Noel sa Liti. Sir Noel, shout out. Okay. Musta na pong pinapisahan natin dyan. Mildred Kubilan, Cebu City. Yan. Musta ma Mildred? Sana po mapuntahan natin yung farm nyo. Sino pa? Si Minani Bautista, Sinuluan, Laguna. Nakabase po sa Sabarin, no? Shout out ma'am. Shout out po.
pa ba? May mga taga-Canada pa nag-enroll sa atin, no? Tutorial program. At sino ba to? Sino pa ba? Si Marami na nag-enroll sa atin, no? Ng tutorial. Sino pa ba yun? At maganda din ganito po kasi makikita mo kagad yung may defect, may sira, itlog, loss encounter po ba, no? At yung may tumawag kanina, bulo-bulo tayo, taga Palawan. Sabi ba niya, mag-start na daw siya na mag-itikan. Palimniman lang daw niya sa mga manok o yung muscovy duck. Sabi ko, okay naman ganun sir, for start, pero for me, nasa trial stage ka ngayon, mag-start ka ng sakto. Mag-start ka ng 100 na itlog at dun sa 100 na tulad niyan may may sira, kunin mo, makikita mo agad dun na yung maganda kasi 6 months 6 months mo pa itlogin. Yung itlog na yun, no? Pa ba? Mayroon pala akong isa shout out dito. May naka-recall. Ayan. Sige. Ano lang. Sige lang. Sa shout out ako sa nag-booking, no? Nag-booking ng ducklings. Si Emeline Ubahib, no? Ma'am, shout out po. No, daming order, no? Dami siyang binooking sa atin. Emeline Ubahib. Si Carl Jan, no? Panabo. Si Ubahib, ano yun? Taga dito din Davao, no? Renilo, no? Renilo Calis. 1,000 ang kanyang binooking, 1,000 heads. Si Bernard Patricia Patriaca, 200. Bali si Emeline, may booking siya na 400. Shout out Ma'am Emeline, no? Ma'am Emeline, salamat po sa pagtitiwala. Si John Carl sa Panabo. Mungkayo ito si Ubahib. At isang mungkayo din natin, no? Si Rinaldo. Okay. Rinaldo Calis pala yung taga dito din, taga Davao de Oro. 1,000 ducklings po yung kanyang tinawag sa atin at pina-hatch. At Bernard Patriaca, 200 sa kanya. So, yan. Maraming salamat po ulit sa pagtitiwala, no? Yes. Tsaka mahalaga may breather ang incubator. Kahit ganito lang kalaki, left and right. Alam niyo po bakit? Siyempre yung itlog na mag-init, no, init, lalo na magdakadikit sila. So, maiipon yun sa loob ng incubator. So, yun. Kaya maganda may breather. So, saan yun mapupunta? Kahit may exhaust fan ka pa, damihan nyo pa yung mga exhaust fan nyo, ay hindi pa rin siya mag-work unless may excess, no, may exit ng hangin nga galing ng incubator. So magandang ganon.
Okay? Abangan nyo ako sa Cebu, Sir Boy Mantuhak, sa Leyte, kay Sir Noel Sia, Sir Noel Sia. Shout out, sir. No, yun ang nakapag-intro sa ating tutorial. Sino po ba nag-intro sa atin? Oh, sino po ba yun? Okay. May nagtanong pala doon sa bahay, no? Nung bahay natin dito, farmhouse. Yung plan po ng ano yan? Floor plan natin. Hindi ko na makikita, no? Nawala na yun. So, nawala na yun. So, ano na lang, sundan na lang yun po yung aking video doon. Kasi maraming nagtatanong yung aking farmhouse dito. Rich Bahaya, shout out, sir. Si Rich Bahaya. Sino pa? Sino yung hindi ko na maisa-isa, no? Yung taga Marvel, no? Maraming salamat po sa pagtiwala po. Marvel. Tatlo yung exhaust fan natin. Ito, retainer. May sariling switch yan. Itong dalawa sa ilalim. Yan, yung dalawa sa ilalim. Sabay yan sa pag-on ng light. Tatlo yan siya. At sa gilid yan, sa gilid-gilid yan, may itag isa-isa yung breather. May breather po. So, yung breather, bubuksan lang natin tuwing mainit ang panahon. Tuwing mainit ang panahon ba? Tuwing mainit ang panahon. Kasi mainit ang ulo. Pagod. Malamig na pala dito. Malamig na. Tapos, wala nang gamit yung bulb, oh. Yung bulb dyan, wala na. Wala na yan, oh. Change lang natin to. So abangan nyo to, guys, ha. 16 days ito. So hopefully marami tayong mapipisa, no? Hopefully. But syempre, kung gusto nyo mag-avail ng tutorial paano magpapisa, only here in Itik Farming Davao, no? Tawag lang po kayo sa ating number, no? Ako mismo makausap natin, guys. By the way, may nag-comment pala sa ating YouTube na magkano yung ducklings. Depende yan sa ranging ng price, no? 80 pesos hanggang 95 pesos. Depende yan, no? Depende yan sa presyuhan o depende na yan sa edad ng siho. Okay. Tapos hindi pa kasama ang delivery. Tapos hindi ako mag-conclude o magbigay talaga ng price doon mismo sa ating comment section. Bakit? Siyempre, iwas scam tayo, no? Kasi public yun eh. Dami pong kapanood, no? So, kung gusto nyong malaman talaga, kaya binigay ko yung aking number para ako mismo makausap nyo. Hindi yung ibang tao makausap nyo, no?
Okay, so lahat ng nakapagsubaybay no sa ating YouTube channel, Itik Farming Davao. Ulitin ko po, marami pong salamat. Maraming salamat talaga. No, lalo na diyan sa ibang bansa. Na ano, lalo na magbabalak ng itikan. Sige. Ano natin, tulungan natin. Kagabay niyo ako, matulong niyo ako sa mga plano niyo. Mga plano niyo na gagawin na mag-itikan soon. Pag-usapan natin 'yun, no? Usapan natin. Saka genetic, magandang genetic. Feeds, maganda din dapat, no? 'Yun yung mga pillars. But of course, yung capital at management. Yun yung i-emphasize talaga, no? Mag-itikan. Magkano ba ang magastos sa itik? Approximate lang, no? Para may idea tayo, mag-prepare tayo ng ng 450 pesos per bird. Malamig dito. Per bird na yun, ha? Per bird. So, mag-start kayo ng 1,000 times 450, 1,000 ducklings, 450 more or less, no? Kasali na yung building at yung feeds for the next 6 months na ipipinance natin, no? Nagagasto, kasali na yun. So dapat yun yung ating tandaan na 450 at least, depende sa inyo, ha, kung hanger type or lapag type. 450 hanggang 500. Tapos kung gusto nyo, start kayo ng ideal, kung may budget talaga 500, no? 500 minimum, no? 500 ulit, ganun. After 6 months 500 ulit. Basta huwag yung tanggalin yung huwag yung putulin yung cycle. Kung nakapag-start na kayo ng 500, next batch is after 6 months another 600. No, increasing. Ibig sabihin, increasing ba? Increase number para hanggang mag-complete yung 4 na cycle. Okay? Anyway, sa pag-itikan, guys, alam niyo po, madali lang talaga. No, madali lang talaga. Pag lalo na nag-attend kayo ng mga seminars, no? Yung mga marami naman diyan, no? Nag-guide. So tamang pamamaraan lang talaga sa pag-iitik. At kailangan yung caretaker o mismo kayo, huwag niyo iasa doon sa mga tao. Kasi mahirap nagtuturo kami, no? Tapos iba yung caretaker, hindi niya alam. Iba din yung talagang may alam talaga. Pag susubukan, no? Magsumubok na talaga tayo sa pag-itikan. No, this is me. Ito na lang siguro kasi tapusin ko muna to. Medyo mabigat na, medyo hingal-hingal ako. So this is me once again, Leso Giva. Maraming salamat po sa panonood niyo palagi sa aking video and please like and subscribe. God bless. Bye-bye.